Leader gain respect through their conduct or character. Personalidad. A leader is a people-oriented. When we say people-oriented, that means makatao, iniisip ang pinagdadaanan mo. And lastly, a leader is a compassionate and empathetic. Kamusta ka? Anong meron? Anong problema? Ang boss ba, mararamdaman natin ang ganyan? Ang pamahalaan na siyang meron tayo sa gobyerno, kinakailangan ramdam ang tao. Kinakailangan alam niya ang pinagdadaanan ng tao. Para alam niya kung ano ang ibibigay. Tama ba yan? Now, anong meron sa May 12, 2025? Sige nga. Anong meron? Election. Taas ang kamay ng botante. Sino ang first time voter ngayong eleksyon? Meron. Sino yung pangalawang beses nang boboto? Mas marami. Okay. Hindi ko tatanungin kung sinong binoto nyo noong 2022. Okay, that is your right. But I will leave you a question. Yung bang binoto ko noong 2022 ay worth it? Yung bang pinili ko noong 2022 ay tama? As a youth, as a young generation, it is very important to all of us na mamili tayo ng tama. It is our role na piliin ang tamang pinuno ng pamahalaan. Kaya nga kanina tinatanong ko kayo, if this is the second time you're going to vote, tama ba? At kung ito naman yung first time na boboto ka, dapat maging tama. Now, sino yung nandun sa picture? May kilala ba kayo dyan? Ano lang ang papapasin yung nakalagay sa campaign Fernandez nila? Pangalan nila. What else? Number sa balota. Tagline. Ang bisyo, magserbisyo. Itaga nyo sa bato. Sagot kayo ni bato. Tapat sa bayan, tapat sa usapan. Yun ba ang kinakailangang ialay sa atin ng mga pinuno? Ano ang wala sa mga ipinapakita nila sa atin? A politician always make something para matandaan sila ng botante. Why? Because remember, here in the Philippines, we're doing popularity vote. Ang sabi nga ng mga politiko, good or bad publicity, publicity. Ano ang wala doon sa mga nilalabas nilang poster? The platforms. Ano ba ang plataforma? Bilang isang kabataan na boboto, isang kabataan na botante, kinakailangan suriin natin. It is our mandate na suriin sino ba yung mga pagkakatiwalaan namin. Pwede ba natin gawin sa eleksyon yung ginagawa natin sa loob ng classroom? O pag nag-eleksyon, sinong news? Sinong escort? Tapos pagtitipan niyo yung classmate niyo. Ma'am, siya daw escort. Siya daw ang news. Pwede bang ganun? Remember, we are electing them to become our leader. Kapag ang gobyerno na meron tayo ay binubuo ng anong klase ng mga pinuno. Kaya nga sabi ko kanina, napakaganda na ang mga pamantasan, ang mga student organization, tulad ng JCI, kami sa JCs, we are always promoting what is right and character development. Napakaganda na pinag-uusapan natin ang ganitong klase ng paksa. Why?
remember, your decision today will be the path of our country tomorrow. Kaya nga mahalaga yung plataforma. Ano ba yung plataforma? It is a political manifesto that set a goal for the betterment of society and its people. Sino sa inyo nakarinig na ng mga talumpati ng politiko ngayon? Pero na ba? Sino? Ano ang laging sinasabi ng mga kandidato ngayon? Pag ako ang nanalo, may hospital tayo. Pag ako ang nanalo, tuloy ang scholarship program ninyo. That's the platform. Or that's the promise. Kaya nga sawa na ang tao. Diba? Kaya nga ang tao, ang laging sinasabi, paulit-ulit naman sila eh. Bakit? Bakit paulit-ulit ang mga kandidato sa sinasabi nilang pangako? Because the voters are repeatedly electing them. Kaya mahalaga na alam natin sino ba dapat yung mga iboboto natin. Ano ba yung plataforma nila? Paano natin malalaman kung tama yung plataforma? Paano natin malalaman kung kapani-paniwala yung plataforma? As a young generation, bilang mga kabataan, kinakailangan ang meron tayo ng mga to. Let's have a fact check. Ano yung dapat nating tingnan sa kanila? First, the qualifications. The Constitution as the basic qualification. At least 35 years of age, a resident of the Philippines, a registered voter, must be able to read and to write, you can run for a Senate. 18 years old of age, a registered voter, must be able to read and to write, you can run as a mayor, you can run as a congressman, you can run as a councilor. That are the basic qualifications na hinihingi ng konstitusyon. Pero kayo nagtatanungin ko, sapat ba yung mga bagay na yon sa karakter ng isang leader? Why? Based din naman sa mga qualifications na yan, medyo broad siya, hindi siya ganun ka-specific at saka kulang pa din naman yung qualifications na yun para makonsider sila as a leader of the for the people and the government. Okay? How about others? Sapat na ba yung qualification na yun? Bigyan ko ng idea. In Singapore, para makatakbo ang isang kandidato, kinakailangan at least may master's degree. Para makatakbo ang isang kandidato, kinakailangan at least 3 international languages ang alam. In Japan, if you are interested to run for a national position, at least you have the units in doctoral degree. Why I am saying this? Let us look. Ano ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas kung ikukumpara nyo sa Singapore at ikukumpara nyo sa Japan? Magkakalapit ba? Magkakalayo, tama? Economy, cultural preservations, political ideology, magkakalayo. Why? Kasi doon sila dinadala ng gobyerno nila. Sir, hindi ba masyado tayong subjective? Kasi educational background, yung binabanggit natin, ilagay natin sa ganitong sa sitwasyon. I am always telling to my students, if you are going to choose leaders, hindi pwede na basic qualifications lang ang titingnan natin. Kinakailangan tingnan din natin ano ang gusto niyan para sa atin. Saan tayo dadalhin
ng mga kandidato na to? Papaano yan bubuo ng isang magandang plataforma? Sorry, we do not want to belittle them. Pero papaano yan gagawa ng isang magandang plataforma kung hindi man lang nakatungtong kahit ng high school? Ang isa kasi sa mahirap sa atin, emotional tayo masyado. Anong ibig sabihin nun? Uy, nakita ko si Senator, nagkamayan kami, puboto ko siya. Uy, ang galing pa rin sa mayon yung ni William, ipuboto ko siya. Ang dami na natulungan ni Willie, ipuboto ko siya. Admit it or not, based on the study of the University of the Philippines College of Political Science, voters are choosing candidates based on the name. Do you agree? Meron na ba kayo naiisip kung sino yung boboto nyo? Sino? Diba? Yung bang mga yan na naiisip ninyo kung sino yung boboto ninyo, tinignan ninyo kung ano yung qualification nila. If yes, thank you. If no, please, do some research about them. About their qualifications. May isa nga akong dean sa isa kong school. Nasabi niya, bago ako naging dean, 3 masters ang tinapos ko. Isang PhD ang tinapos ko. So may sweldo lang ako ng 60,000 isang buwan. Mantala yung konsehal namin, hindi tapos ng high school, pero tambay lagi sa court, maraming tropa. So may sweldo ng halos 180,000 isang buwan. Did you get my point? Ngayon, bakit ito sinasabi sa inyo? Kasi, you are all the voters. Boboto tayo. At kinakailangan yung iboboto natin ay tama. Ano? May magandang track record. Anong record yan sa pagpapatakbo ng gobyerno? Anong karanasan yan? Anong meron siya? What are the track records of the public official? Bakit mahalaga? Nakasama sila. Kasi, yung track record na yan, ang pupuno sa karanasan ng isang kandidato. Baklas, hindi ko sinasabi na walang karapatang tumakbo ang first timer sa gobyerno. But what I'm trying to say, ang pagkakatiwalaan ba natin ay merong karanasan sa paglilingkod o sa pagiging leader man lang? Paano nila nire-resolve yung isyong panlipunan na meron tayo? Guys, why am I saying this? Because that is very important. The government will answer not everything, the problem of the society. Paano nila susolusyonan yung mga problema na yun kung wala silang malinaw na sagot tungkol dun? Anong ideya ang ibababa nila sa atin kung hindi naman nila napag-aaralan ang mga bagay na yun? Kaya kayo, tayo, pagdating ng May 12, ang iboboto natin ay hindi kung ano yung apelido ng sikat. Ang iboboto natin ay kung alam natin makakatulong sa atin. Ang pagpili ng kandidato, mga kapwa ko kabataan, ay ano? Ano bang tinapos niyan? Anong karanasan niya? Baka nga first time niya tatakbo. Pero nung hindi pa siya tumatakbo, ang dami niya ng tinutulungan, ang dami niya ng ginagawa.
Diba? And look, ilan yan? 69,673,655. Ano yan? Sa tingin nyo, ano yan? That numbers, yan yung projected na botante ng Pilipinas sa 2025. Sana pera na lang natin, no? Pero that numbers class, yan yung projected na number ng botante ng Pilipinas on May 12. And look, 50 to 60% ng 69 million na yan ay young voters kung saan kasama tayo. Sa simpleng mathematics, ang kalahati ng 100 ay ilan? 50. Higit tayo sa kalahati. Kaya mahalaga na tayong mga kabataan ay natuturuan kung papaanong pipili ng maayos na pinuno. Kasi kung lahat tayo ng mga kabataan ay nabibigyan ng pagkakataon na matutunan kung papaano tayo pipili ng magandang kandidato, naniniwala ako na ang Pilipinas ay papunta sa magandang kalsada. Kaya nga sabi ko kanina, nung nag-umpisa ako, natutuwa ako. Kanina may Lyceum, ngayon meron NU kasama ang JCI. Bukas may San Sebastian, may CEU. At ang common denominator ay iisa. Turuan ang mga kabataan sa pagpili ng tamang kandidato. Ibig sabihin, ang mga pamantasan, ang mga organisasyon ay mulat sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Na dapat ang gobyerno ay binabago sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang kandidato. Tayo yun. You can do something. Naniniwala kayo that we can do something? Yes or no? Yes. What is the sub-question? Yes, we can do something. Now the question is, ano? Ano yung pwede natin magawa? Ano yung pwede natin gawin? Yes, we can do something. Again, the question is, what? Kanina nagbigay ako ng ilang halimbawa that fact check. Ito yung mga dapat natin gawin, kabataan. Ngayon, no, yung dapat natin gawin. First, observe. Observe on what? Observe on the surroundings. Observe in the reality. But plus as a voter, kinakailangan obserbahan din natin, ano na bang nangyayari sa mundo? Ano na bang nangyayari sa gobyerno? Ano na bang nangyayari sa lipunan namin? May ginagawa ba si Mayor? May ginagawa ba si Gob? O panay papogi lang? Natupad ba yung ipinangako sa amin nung nakaraang kampanya? Natural na tayong mga kabataan, kayo focus sa pag-aaral, kami focus kami sa trabaho namin. Hindi natin mailalagwit na minsan-minsan ay nakakalimutan natin ang lipunan. But plus, guys, kapwa ko kabataan, hindi pwedeng kakalimutan natin ang lipunan. Dahil una, walang ibang magmamahal sa bayang ito, kundi tayo. Nakikita natin, naobserbahan natin, tulad ng binanggit kanina, patuloy na mabaksak ang Pilipinas. Nasaan ang gobyerno? Kung wala silang ginagawa, ito ngayon ang ating pagkakataon. Pagkakataon na ano? Pumili ng bago.
Observation is a must. Next, research. Sabi ko nga sa inyo kanina, in seeking for the qualifications of the candidate, we must do research. Social media, ang daming peking balita. There's a lot of fake news. And as a student, sometimes, biktima tayo niyan. Kayo ba nabibiktima ng fake news? Yes or no? Yes. Sinisiraan ang mga kalaban sa politika. Imagine, ganyan kadubig ang politika. Ganyan kakalat ang gobyerno. At kung hindi tayo mag-iisip, kung hindi tayo magbabasa, at hindi natin kukunin ang tama, maniniwala tayo sa mga ganong klase ng palabas. Kaya bilang kabataan, total naman mahilig tayo sa social media. There's a lot of platforms na pwede natin gamitin para makita ang katotohanan. Let us use them para hindi tayo mabiktima ng maling balita. Next is an action. Do vote on May 12. Pero hindi sapat yun. Be heard. Gamitin ninyo ang impluwensya ninyo. Mag-post ka doon ng ano. Ito ang mga dapat natin tandaan sa pagboto. That small step, mga kapwa ko kabataan, ang isang maliit na hakbang na yan ay napakalaki ng maitutulong. Pero yung simpleng bagay na yon, napakalaki ng maitutulong sa iba. Tulad ng ginagawa ng JCs. Imagine the members of JCI today, ngayon kasi we're celebrating JCI Week. Pagod na lahat ng JCs ngayon, tama mo ba? May tulog na ba kayo mga pres? Wala. Wala pa. But look, they are here. Nandito sila, nandito kami, kasi we want you to learn how to be a good voters. We want you to learn what can be your role. Ano yung pwede yung maging papel para sa paghubog ng mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Hindi na lang ito para sa atin. Para na din to sa mga kapatid natin at sa susunod na henerasyon. That years from now, magkakaanak tayo, magandang ipapamana natin sa kanila ang ano? Magandang uri ng gobyerno.